Okay, sinusuri natin ngayon itong isang salaysay tungkol sa mga mabibigat na akusasyon ni Ramil Madriaga laban kay Vice Presidente Duterte at yung biglaang pagpasok ni dating Senadorang Leila de Lima. At ang unang napansin ko agad, mas magkakaroon ng bigat at direksyon ng kwento kung sa simula pa lang meron na itong malinaw na sentral na argumento. Kasi sa ngayon, parang inilahad lang yung mga kaganapan. Oo. Malinaw naman siya, chronological. Pero pagkatapos mong basahin, ang tanong mo, saan ba talaga to pupunta? Yan mismo ang issue. Kasi napakahusay ng material sa paglalahad ng ano ang nangyari, mula sa liham ni Madriaga, sa pagbisita ni De Lima, hanggang sa mga detalye. Detalyado, oo. Pero ang kahinaan niya ay yung, hindi siya sumisid sa bakit ito mahalagang ngayon. Oo, may cliffhanger sa dulo, 'di ba? Yung mga cellphone, pero walang binigay na framework para maintindihan ng listener kung ano yung mga posibleng sagot. So, ang naging focus parang mas nasa drama, hindi sa implikasyon. Tama, kaya ang mungkahi dito ay bumuo ng isang matibay na thesis o anggulo sa umpisa pa lang para maging gabay. Sa halip na magtapos sa isang abangan, simulang galugarin agad kung anong ibig sabihin ng mga pangyayari. Parang lente, ganon, na ibibigay mo sa simula pa lang. Exactly, kasi pag may lente ka, bawat detaling kasunod magkakaroon ng bagong kahulugan. Hindi to pag-aalis ng suspense, pagpapalalim pa nga. Okay, I see. Parang mapa. Oo, isang mapa para sa tagapakinig. Alam niya kung saan titingin, anong hahanapin. Kung wala yon, parang naliligaw lang siya sa gubat ng impormasyon. So anong example ng angulo na pwedeng gamitin dito? Pwede nating i-frame ang buong kwento sa konsepto ng ang pagtataksil ng tagaloob. Classic sim. Paano mo ilalatag yun? Pwedeng simulan sa isang general idea na sa politika ang pinakamalaking banta hindi laging galing sa kalaban, kundi sa mga dating kampe na pakiramdam nila abandonado sila. Sila yung may alam ng sikreto Sila yung may hawak ng resibo. Okay, so after that intro, Pagkatapos nun, ipasok mo si Madriaga bilang perfect case study. Yung mga detalye na ninong daw si Duterte sa anak niya, na umakyat siya sa entablado noong kampanya, tapos biglang pakiamdam niya pinabayaan siya, hindi na lang yan basta facts. nagiging ebidensya na sila. Oo, ebidensya na sumusuporta sa central argument mo. Ang kwento hindi na lang tungkol sa korupsyon, nagiging personal na trahedya siya tungkol sa nasirang tiwala na may malaking political impact. Gets ko. Nagiging mas makatao hindi lang listahan ng krimen. May isa pa akong naisip, paano kung mas system-focused yung anggulo? Sige, ano yon? Ituring natin siyang komentaryo sa tinatawag na politika ng testimonya. Interesting, palawakin mo. Pwedeng magsimula sa pagsasabing sa politika natin ngayon sa Pilipinas, ang personal na salaysay, may ebidensya man o wala, naging sandata na, di ba? Testimonya ang nagpabagsak sa presidente, testimonya ang nagpakulong sa mga senador. Tapos dito, yung pinakamatinding irony ang magiging sentro. Si Leila de Lima. Si Leila de Lima, biktima ng mga testimonya na sinasabing gawa-gawa, pero siya ngayon yung nasa posisyon na sumusuri sa testimonya Madriaga. Oo, malinaw. Bawat kilos ni de Lima sa kwento, magkakaroon ng dobleng kahulugan yan. Paanong dobleng kahulugan? Kasi yung pag-iingat niya, yung paghahanap niya ng pruweba, hindi na lang yun simpleng legal na proseso. Parang refleksyon na ng sarili niyang mapait na karanasan. Yung mga tanong niya kay Madriaga, parang tinatanong na rin niya yung mga nag-aakusa sa kanya dati. Eksakto. So may mas malalim na layer na yung kwento. Hindi na lang siya tungkol sa kung totoo ba sinasabi ni Madriaga. Oo, nagiging tungkol na rin siya sa kung paano natin tinitimbang ang salita ng isang tao laban sa kapangyarihan, lalo na't yung mismong tagapagtimbang may sariling pinagdaanan. So sa dalawang anggulong yan, pagtataksil ng tagaloob o politika ng testimonya, aangat yung material. Mula simpleng balita, magiging makabuluhang komentaryong pampulitika na. At ang pagpili ng ganyang anggulo, may epekto yan sa kung paano natin ilalahad yung mga detalye. Which brings us sa pangalawang puna. Okay. Mas magiging epektibo ang paglalahad ng mga akusasyon kung isasabay na yung pagsusuri sa kredibilidad.
para mapanatili yung tensyon at pag-isip ng listener. Ito kasi yung problema ngayon eh. Yung part ng duffel bags, ng van na puno ng pera, yung connection sa Pogo, parang naging listahan lang ng mga pasabog. Parang fireworks display. Oo, parang ganon. Sunod-sunod yung putok, nakakagulat. Pero pagkatapos, hangin na lang. Yung listener, nagiging passive na tagatanggap lang ng info imbes na kasama sa pagsisiyasat. At dyan nawawala ang isang malaking oportunidad. So ang mungkahe, habang nilalatag ang bawat aligasyon, isingit agad ang mga tanong o obserbasyon. Gawing partner sa pag-iisip. Yes, gawin mong kasosyo sa pag-isip ang tagapakinig. Pero teka, hindi ba delikado yan? Baka mawala yung momentum? Kung bawat aligasyon hihintuan mo para i-analyze, baka maging masyadong akademiko. Baka bumagal yung daloy. Magandang tanong yan. Valid yan ang concern. Pero sa tingin ko, ang kabaligtaran ng mangyayari. Ang tensyon kasi hindi na lang manggagaling sa ano ang susunod na pasabog. Kundi sa, Kundi sa mapapatunayan ba itong pasabog na ito. Hindi nababawasan yung tensyon, nagbabago lang yung klase ng tensyon. Nagiging mas matalino yung suspense. Ang laban hindi na lang sa pagitan ng mga tao, kundi sa pagitan ng alagasyon at ng katotohanan. Okay. Convinced. Bigyan natin ng konkretong example. Dun sa duffel bag, yung may 30 to 50 million pesos daw. Sige. Pagkatapos banggitin, yon. At yung sagot ni Madriaga na binubuksan ko yan, imbes na dumiretso sa next, pwedeng mag-pause at magsingit ng analysis. Paano mo sasabihin? Pwedeng ganito. Ito yung tipo ng detalye na nagbibigay ng amoy ng katotohanan sa isang kwento. Yung simpleng sagot na binubuksan ko yan ay parang mas kapaniniwala. Pero, May pero? ito rin yung tipo ng detalye na halos imposibleng patunayan kung walang physical proof. Kaya dito ngayon, nakasalalay ang bigat ng kung ano man ang nasa loob ng 3 cellphone na hawak ng korte. Boom! Sa isang iglap na ipakita mo yung lakas ng detalye pero tinuro mo rin agad kung saan yung butas. At itinaas mo agad ang stakes para sa mga cellphone. Hindi na siya basta ebidensya. Sa dulo, siya na yung pwedeng mag-isang magpatunay dun sa napaka-spesifikong aligasyon na yon. Exactly. Subukan natin sa isa pa. Yung paggamit daw ng sasakyan ng DepEd para maghatid ng pera. Sa layon, isa lang yan sa listahan. Paano natin gagawing mas makabuluhan? Itong matinding pag-abuso sa mismong institusyon na pinamumunuan niya, isang kabalintunaan na lalang nagpapabigat sa testimonya. Pinapakita nito yung humano'y paggamit sa tiwala ng publiko para sa pansariling interes. Malinaw. Agad mong pinakita sa listener kung bakit mas mabigat yung partikular na detaling yun. Hindi mo na hinintay yung dulo. Ginawa mo sa mismong moment na pinakamatindi yung epekto. Pinapanatili ang momentum habang pinapalalim ang pag-unawa. At yung pagpapalalim na yan, hindi dapat huminto sa mga aligasyon lang. Dito na papasok yung huling puna natin. Okay, ano yun? Bagamat mabisa yung political thriller na tono, mas lalalim ang pag-unawa kung babalansehin ito ng mga practical na informasyon. Yung mga susunod na hakbang sa proseso. Gets ko. Yung paggamit ng Pandora's box para sa mga cellphone, ang ganda nun. Nakaka-create ng misteryo. Totoo. Naramdaman ko yon. Ang panganib lang, natatabunan niya yung mga totoong legal at practical na tanong. Para kang nanonood ng pelikula, may ticking time bomb, pero hindi mo alam kung sino ba may gunting o kung may bunting ba talaga. Eksakto. Naiwan yung tagapakinig sa isang malaking paano kung, pero hindi masyadong nabigyan ng tools para sagutin yung paano nga ba. Ang focus nasa potential na pagsabog, hindi sa mekanismo ng pampasabog. So ang mungkahi, magdagdag ng maikling paliwanag, yung mga legal at procedural aspects. Para maging malinaw, hindi natin gagawing boring legal document yung kwento, di ba? Hindi. Hindi para maging technical, para lang bigyan ng konteksto yung drama. Binabalanse mo yung tensyon gamit ang matibay na impormasyon para sa listener na gustong maintindihan yung sistema, hindi lang yung iskandalo. Okay, gawin nating practical. Sa dulo sinabing nasa korte na yung mga cellphone. Paano natin babaguhin yun para maisama yung procedural aspect? Pagkatapos sabihing nasa korte na sila, imbes na doon magtapos, pwedeng magdagdag ng isang maikling talata. Pero ang katotohanan, hindi ito ganun kasimple. Ang pagbukas sa mga cellphone na yan, hindi yan simpleng hiling na buksan nyo na. Kailangan ng court order. Oo, kailangan ng court order na may matibay na basehan, probable cause, na importante ang laman nito sa isang kaso. At dito papasok yung critical na tanong,
sa strategy, sino ang hihiling ito? At dyan nagiging mas komplikado at mas interesante yung sitwasyon? Kasi ang kampo ba ni De Lima na gustong patunayan yung aligasyon o yung prosekusyon sa kaso ni Madriaga na pwedeng gamitin yung laman laban sa kanya? O baka namang walang hihingin? Kasi mas delikado para sa lahat. Oo, kasi mas delikado yung pwedeng mabunyag. Sa paglalatag ng mga tanong na yan, yung proseso mismo, nagiging kasing halaga na ng laman ng telepono. Napakaganda niyan. Kasi binibigyan mo ng kapangyarihan yung listener. Hindi na siya passive na naghihintay ng resulta. Aktibo na siyang nag-iisip. Nag-iisip na siya na parang isang political or legal analyst. Tapos para dalhin pa sa pinakamataas na level, imbes na tapisin sa tanong na ano ang mangyayari, gawin mong mas analytical. Paano natin gagawin yun? I-frame mo yung pagtatapos bilang pagsusuri sa mga posibleng kahinatnan. Pwedeng sabihin, dahil sa mga legal na balakid at sa bigat ng politika, may 3 posibleng landas para sa 3 cellphone na to. Okay, ano yung 3 yun? Unang landas, mananatiling sarado yan magpakailanman. Simbolo ng mga sekretong hindi mabubunyag. Ikalawang landas, bubuksan, pero ang laman, hindi sapat. Isang paalala kung gaano kadali magbato ng akusasyon at gaano kahirap patunayan. O, ang ikatlo, Yung pinakamapanganib na landas. bubuksan ito at maglalaman ng ebidensyang yayanig sa buong politikal na sistema. At ang konklusyon? Ang konklusyon, hindi na simpleng tanong, hamon na siya sa listener. Ang bawat landas na to, hindi lang tutungkol sa kapalaran ni Madriaga o ni Duterte. Bawat isa, salamin niya na may sinasabi tungkol sa sistema ng hustisya natin at sa klase ng katotohanan na kaya nating harapin bilang bansa. Mas matalino, mas nakakapukaw ng isip, at mas hindi malilimutan na pagtatapos. Ayan! So sa kabuuan, may 3 pangunahing suhestyon. Una, magtakda ng isang malinaw at matalas na anggulo sa simula. Pagtataksil ng tagaloob o politika ng testimonya para maging mapa ng listener. Ikalawa, isabay yung matalinong pagsusuri sa kredibilidad habang inilalahad yung bawat aligasyon. Ginagawa nitong aktibong kasama sa pagsisiyasat ang tagapakinig. At ikatlo, saluhan yung drama ng mga praktikal at legal na impormasyon. Binibigyan nito ng bigat at realidad yung kwento para sa mas malalim na pag-unawa sa sistema, hindi lang sa iskandalo. At kapag nagawa ang 3 yan, ang salaysay ay hindi na lang magiging isang napanahong ulat Magiging isa na siyang piraso ng komentaryo na mananatili sa isip ng mga tao matagal pagkatapos humupa yung ingay ng balita. Hinihikayat namin kayong isumit muli ang inyong gawa kapag handa na ito para sa susunod na pagsusuri.